So, ang pinag-uusapan natin this month of March is all about intercession. Everybody say, intercession. Dapat pala tayo bilang simbahan namumuhay sa panalangin. Sabi mo nga sa katabi mo, manalangin tayo. Napakadaming benepisyo kapag ka ang tao ay namumuhay sa panalangin. Amen po ba? Sino dito yung mga nagpe-pray? Say amen. Yung mga hindi nagpe-pray, tahimik na lang po. Magpe-pray na. Amen po ba? But itong pinag-uusapan natin is not just any other prayer, but we are talking about the prayer of intercession. I believe for the past few weeks, we have been talking about this. Amen? Sino dito natututo na patungkol sa intercession? Say amen. Sino dito lumalago na patungkol sa intercession? Say amen. Pero we will not be content. Amen? Ang desire natin for us to continue to grow. Sino dito ang desire mo, you will continue to grow. And I pray, after this Sunday, kahit papano, we will continue to grow in our prayer life, grow in our life of intercession. Kasi I believe, magkakaroon din po ba ng Unstoppable Harvest next week dito sa May, di ba? Next week, magkakaroon tayo ng Unstoppable Harvest. Sino dito excited for the Unstoppable Harvest? Say amen. And for that to be successful, we know it's the move of God, but we have our part. Ano yung parte natin? We need to intercede. Sino dito meron po kayong invite next week? Say amen. Ha? Pastor, hindi ko nga alam kung makakapunta. Basta imbitahan mo. Amen po ba? And let's be excited for the move of God next Sunday. And mag-uumpisa yan. Siyempre, we will invite them, but at the same time, we need to pray for them. Because when we are talking about intercession, it means standing in the gap between man and God. Nagiging tagapamagitan. Sabihin nga po natin, tagapamagitan. Gumigitna. And we all know our greatest intercessor is none other than our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Siya talaga yung naging mediator who stood between the gap, no, in the Bible times, New Testament times, na talagang who interceded for us. And ngayon, sa panahon natin, kasama natin ang Sovereign Holy Spirit. Na at the same time, tayo rin, also intercedes for us as well. Pero tayo bilang mga Kristiyano, sino po dito ang mga tagasunod ni Kristo? Say amen. Tayo rin pala ay gagamitin ng Panginoon to intercede for someone. Meaning, we will be standing between the gap. Alam nyo kasi, ang tao, ang sabi sa Diyos, ang sabi sa salita ng Diyos, nalayo sa Diyos. Amen. Sa Book of Romans, because of sin, hindi natin naabot ang standard kaluwalhatian ng Diyos. At dahil dyan, ang tao nalayo. Kaya nga dumating ang Panginoong Hesus. Pero ngayon, our Lord Jesus Christ is now at the right hand of God in heaven. Tayo ngayon ang nandito at gagamitin tayo ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Lalo na sa ating Unstoppable Harvest, we will be interceding for people. Na ikaw ang panalangin mo na ngayon as you intercede for them, Lord, magiging tagapamagitan ako itong kaibigan ko, kapatid ko, kapamilya ko, kaklase ko, katrabaho ko, kapitbahay ko, tinitignan ko ang buhay, malayo sa'yo. O marahil mukhang okay naman, masaya naman, pero walang personal na relasyon sa'yo. That is why, Lord God, ako nagiging tagapamagitan ako and I am praying for these people. That I believe next Sunday, makakapunta sila sa aming simbahan. Amen po ba? Sino dito naniniwala next Sunday, darating yung invite mo, pumalakpak na malakas sa palakpak? All for the glory of God. Yan ang intercession. Intercession is prayer for the needs of others. Panalangin para sa pangangailangan ng ibang mga tao.
Ibig sabihin ba niyan, wala ka ng pangangailangan? Sino dito ang walang pangangailangan? Say amen! Sana all. Pero ang totoo niyan, marami tayong pangangailangan. Tignan mo yung katabi mo, mukha lang yung yayamanin. Mayaman talaga yan. Amen po ba? Pero sa iba't ibang aspeto, marami tayong pangangailangan sa buhay natin. But it will not stop us to pray for the needs of others. Kasi hanggat tayo nabubuhay tayo dito sa mundo, patuloy, nandyan palagi ang mga pangangailangan natin. Nandito tayo eh. Amen po ba? But, yes, we have our own needs. But when we are talking about intercession, we are praying not just for our own, but praying for others. Intercession is praying for others. It is an unselfish expression of love. Yan pa lang pag sinabi nating intercession. We are being unselfish. Ang tawag dyan, selfless prayer. Everybody say selfless. Hindi mo na lang iniisip yung pangangailangan mo, pero ang panalangin mo, tugunan ng Diyos yung pangangailangan ng ibang mga tao. Lord, hindi ko pa alam yung kakainin ko bukas. Kaso nga lang yung kasama ko sa aming covenant group, grabe ang pangangailangan, pagpalain nyo naman po siya. Sino dito naranasan mo na ang palaging prayer mo na lang para sa sarili mo? We need to grow. Hindi po yun masama. Amen? We need to pray sa mga pangangailangan natin, but intercession, ito yung time that we are being unselfish, we are being selfless. Dapat pala ito, parte ng buhay natin na panalangin. Every day, we have our dawn prayer. We have morning prayer and devotion. Meron tayong miracle night, time to pray. And we will not spend all those times just to pray for our own needs. Pero i-google natin yung oras na yun to pray for others. Ephesians chapter 6, verse 18. Ang sabi ng salita ng Diyos, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Ang panalangin natin, all kinds of prayers. And I believe, kasama dyan yung tinatawag natin na intercession, to pray for other people. Ang sabi dyan, let us pray in the Spirit on all occasions. Sabi niya po natin, all occasions. Sa lahat ng okasyon, sa lahat ng pagkakataon, dapat tayo ay nananalangin. Hindi lang basta-basta panalangin, pero ang sabi dito, iba't ibang klase ng mga panalangin. And with this in mind, be alert. Anong sabi ng Bible? And always, everybody say always. Always keep on praying for all the Lord's people. Alam nyo, ngayon, pinagpe-pray natin yung mga invite natin sa Unstoppable Harvest. Pero dapat pala, wag mo rin kakalimutan, ipanalangin yung katabi mo. Kasi yan ang sabi ng salita ng Diyos. Bear this in mind. Be alert. Always pray for all the Lord's people. Dapat para tayo sa simbahan ay papanalanginan. Amen po ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, ano bang prayer request mo? Dapat pala pag nananalangin tayo, ganon. Panalangin natin yung kasama natin. Can you imagine kung ang simbahan namumuhay sa panalangin and at the same time sa buhay ng a prayer of intercession? Alam nyo mangyayari? Simple lang yan. Halimbawa, si Don Joshua, di ba? Ipinanalangin si Don Joey. Tapos, si Brother Jaime, pinapanalangin din si Joey. Tapos, si Miko, pinapanalangin din si Joey. Si Sister Lani, pinapanalangin din si Joey. Si Sister Aleli, pinapanalangin din si Brother Joey. Si Sister Bell, pinapanalangin si Brother Joey. Lahat tayo, pinapanalangin natin. Kung hindi yumaman talaga si Brother Joey, ewan ko na lang. Pero,
alam ni Joey, maraming nananalangin sa kanya, kaya siya, pinapanalangin niya rin si Brother Joshua. Tapos si Brother Jaime, pinapanalangin din si Brother Joshua. Tapos si Sister Mina, pinapanalangin din si Brother Joshua. Si Sister Jane, pinapanalangin din si Brother Joshua. Lahat tayo nananalangin kay Brother Joshua. Kung hindi magtagumpay sa buhay si Brother Joshua, ewan ko na lang. Amen po ba? Dahil alam ni Joshua, maraming nananalangin sa kanya, siya pinapanalangin niya rin si Sister Alali. Tapos si Mona, pinapanalangin din si Sister Alali. Si Pastora Francesca, pinapanalangin din si Sister Alali. Si Sister Connie, pinapanalangin din si Sister Alali. Lahat tayo nananalangin kay Sister Alali. Kung hindi magtagumpay sa buhay si Sister Alali, ewan ko na lang. Amen po ba? At dahil alam ni Sister Ellie may nananalangin sa kanya, pinapanalangin niya rin si Sister Mary Ann Casa. At lahat na, maubos yung oras natin. Nakita niyo ang mangyayari pagka ang simbahan nagpapanalanginan sa bawat isa. Amen po ba? Hindi ka mauubusan ng prayer request sa Dawn Prayer. Bakit? Kasi yun ang sabi ng salita ng Diyos. Always keep on praying for the Lord's people. Gaano ka na pinakamahaba mong prayer? Parang wrong grammar yung Tagalog ko. Gaano ka na pinakamahaba mo? Gaano na katagal ang pinakamahaba mong panalangin? 5 minutes? 10 minutes? O sino dito nananalangin? 30 minutes? Pastor, ang mahaba-haba na yan. 1 oras, sino dito nananalangin for 1 hour? Pastor, parang di ko maisip yan. Mag-Facebook kaya, tsaka TikTok ng 1 hour. Saglit lang yan. Pero alam nyo, if we will begin to pray for all of the Lord's people, yung oras hindi sapat. Amen po ba? Kaya ngayon, gagawin natin. We will pray for one another. Amen po ba? Pwede po ba lahat ng mananalangin for all of the Lord's people pumalakpak ng malakas na palakpak? Pero hindi lang dyan natatapos. Ano ang salita? Sabi ng Word of God. Verse 19. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? And pray also for me. Napakadalang makarinig ako ng mga pastor na magsasabi, pwede bang ipanalangin nyo naman ako? Lalo na sa kanilang mga miyembro. That is why, in behalf of our Bishop Anthony and Rebsel, I will urge you, please, pray also for them. Amen po ba? Huwag mo lang ipanalangin yung kasama mo sa ministry mo, kasama mo sa Bible study mo. Also pray for our leaders. Si Apostle Paul, siya na nagsabi, pray for all of the Lord's people and pray also for me. That whenever I speak, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Let's pray that our pastors, men and women of God, that the Lord will use them mightily as they preach the gospel, heal the sick, and deliver the captives. Amen po ba? Ipanalangin natin. Alam nyo, napakaganda naman na pinagpapala natin ang mga leaders natin. Siyempre, honoring yan. Pero alam nyo, one way of us honoring them is to pray for them. Hindi ko po kayong pipigilan na pagpalain na ang ating mga leaders. Parte yan. Pero sana wag natin kakaligtaan. Minsan may mga pagkakataon, doon na lang tayo nakapokus Ipanalangin natin sila. Prayer is very, very powerful. Sino po dito naniniwala makapangyarihan ang salita ng Diyos? Say amen. Very, very powerful. Na ang sabi ng James chapter 5 verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Because the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya huwag mo sasabihin prayer lang.
Amen. Because if you are a follower of our Lord Jesus Christ, you are giving your best, growing in your love relationship with the Lord. Your prayer is not prayer lang. Your prayer is powerful and effective. Amen po ba? And I believe tayo sa Christ the Rock, our prayers are powerful and effective. Amen. That is why we must be a prayerful church. Not just praying for our needs, but praying for others. We pray for one another. We pray for those people who are in need. We pray for our leaders. Hindi lang sa church. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ganon din, and verse 2, yung mga tagapamuno natin sa bansang Pilipinas. Lalo na ngayon, tayo nagkakagulo-gulo. Sila pala, tayo rin. Kasama tayo, Pilipino tayo. I urge then, first of all, that petition, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all. Sabi ni Apostle Paul, lahat yan. Even for kings and for all those in authority. That we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. We need to pray for our leaders, lalo na sa bansang Pilipinas. Ha? Ang ating presidente, vice-presidente, from the national government up to the local government, we need to pray for them. Hindi, pastor, talagang walang na talagang pag-asa yan. Hindi mas kailangan natin sila dapat ipanalangin. Amen po ba? Sa mata man natin, nagkakamali sila, nagkakasala sila, walang aksidente sa Diyos, inuluklok sila dyan ng Panginoon. May magandang plano si Lord. Our God is a sovereign God. Amen. And our role is to pray for those people. Ha? Hindi, Pastor, ang pinakamagandang kontribusyon ko sa bansa, mailabas ang saloobin ko sa Facebook. Hindi yun. Sabi nga ni Bishop, ang pinakamalaking contribution talaga natin sa bansang Pilipinas is to pray for our leaders. Kahit anong i-post mo dyan, freedom of speech mo yan. Pero pag nag-umpisa ka na lang manalangin, may pagkilos ng Diyos. Amen po ba? Maraming ginagawa ang Panginoon. Lingid sa kaunawaan natin, kaalaman natin, we are finite, limited beings, but the moment we pray, our infinite, all-powerful God can move, not in many ways, but in unlimited ways, beyond our understanding. Amen po ba? Amen po. Sino po dito umpisa na mananalangin palagi sa mga leaders natin? Ha? Hindi, Pastor, sinusubukan ko, may kirot eh. May mga ganun ako nakikita, mga Kristiyano na, iba, pastor pa. Di man lang mabanggit ang pangalan ng presidente, iba ata manok nila. Pero alam natin na iluklok yan dyan. Amen? And we need to support them in prayer. Genuine salvation for our leaders. So paano tayo mananalangin ng tama, lalo na kapag pinag-uusapan natin ay intercession. Number 1, we need to pray from the heart. Manalangin ng buong puso. Ito pala isa sa mga pinaka-importante sa lahat. Every time we pray. Because prayer are not just words na lumalabas sa mga bibig natin. Marami kasing mga tao, hindi masyadong nananalangin kasi ang feeling nila mag-isa lang sila nagsasalita. Pero pag nag-umpisa ka ng manalangin ng buong puso, we will understand that God isn't looking for fancy words or even many words. He is looking for people who pray from the heart. Yan ang hinahanap ng Diyos. Kailan ka huling nanalangin talaga ng buong puso? Ha? Matthew chapter 6 verse 5. When you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on street corners to be seen by others. Maraming tao nananalangin, pakitang tao lang. Ang sabi ng Bible, huwag niyo yang gayahin. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then, your Father who sees what is done in secret will reward you. Ay naman pala, Pastor, kailangan pala sa bahay lang, wala nakakakita. Bakit sila, Bishop, nagla-live stream pa? Bakit may miracle night tayo, lahat naka-live pa, pinapakita sa lahat? Nandyan yung mga bagay na yan to encourage others to pray. Pero ang pinatutukuyan dito, that is why you will go into your room to pray. Wala nakakakita sa'yo because God wants you to pray with all your heart.
Ang tendency kasi, marami, lalo na nung panahon nila, yung mga Pariseo, teachers of the law, yung mga nasa templo, nananalangin, pakitang tao na lang. Kasi nga, ang meron, relihiyon na lang. Ang panalangin, ang tingin na lang nila, parte na lang yan ng relihiyon nila. Ang sabi ni Apostol Pablo, manalangin kayo buong puso nyo. Yan ang hinahanap ng Diyos. Verse 7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Pastor, hindi naman pala kailangan maraming mga salita. Bakit kailangan manalangin pa ng mahaba? Alam niyo yung totoo, pag nag-umpisa ka ng manalangin ng buong puso mo, hindi na alintangan ang oras. Amen po ba? Ha? Sino dito, kasama niyo po yung inyong asawa? Say amen. Ha? Girlfriend, say amen. Fiancé. Say amen. Meron ba dito? Kapag kasama mo ang mahal mo sa buhay, hindi na alintana ang oras. Amen po ba? Meron ba yung schedule kayo, mag-uusap kayo mag-asawa? O ngayon, ano lang tayo 15 minutes lang. Pagka natapos na, tapos na yan. Hindi ganun eh. Ito yung sinasabi dito sa binabasa natin. Huwag kayong, yung sinasabi na wag puro mga salita, kasi minsan, puro salita, wala ka naman na talagang kausap. But the moment you start to pray from your heart, you talk to God with all your heart, wala nang oras-oras yan. Lalo na kapag ang laman ng puso mo na dinudulog mo sa Diyos, puso mo para sa ibang tao. Nakikita mo yung pangangailangan nila, yung sitwasyon ng buhay nila. Hindi na yan ang pinag-uusapan natin. Ang tinitignan na ng Diyos ang puso natin. Sabi ng Bible, the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So we need to pray with all our hearts. Let's pray from the heart. Number 2, we need to pray for others on a regular basis. Manalangin na hindi pang isang beses lang. Kita nyo yung binigay ko example kanina, effective yan. We need, the moment you start to pray for one another. Pero kung one time lang, may power naman yan. But can you imagine that kind of church who prays for one another on a regular basis? Grabe yan, kapangyarihan yan. Kaya nga ang prayer talaga sa totoo lang, underrated eh. Kasi ang dami mga Kristiyano, nasa simbahan tuwing linggo, lahat ng gawain, pero yung panalangin hindi talaga napagtitibay. But the moment we start to pray for one another on a regular basis, grabe, mararanasan talaga ng church. Intercession. Tignan nyo ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 11, give us today our daily bread. Kung carnivore ka, daily meat. Anong kanalaman niyang pastor? Tingnan mo nga kung ikaw, nananalangin ka sa Diyos sa inyong Lord's Prayer. Anong sabi ni Lord Jesus? Ganyan ka manalangin. Give us today our daily bread. Kung ikaw nga mananalangin ka sa pangangailangan mo on a daily basis, how much more you praying for other people? Matthew chapter 22 verse 39, you need to love your neighbor as yourself. So kung ang panalangin mo, provision ng Panginoon sa pang-araw-araw mong pangangailangan, paano ka mananalangin para sa ibang tao, pangangailangan nila? Dapat araw-araw din. Amen po ba? Dito natin makikita, ganun pala ang panalangin. Kaya pala, the moment we start to pray from our hearts, we need to, the moment we start to pray for others on a regular basis, makikita natin yung oras, yung panahon, grabe. Kung kahit na paano yung relasyon natin sa Diyos, paanong klaseng lalago din. Kasi ang kausap talaga natin, ang Diyos, hindi lang yung pangangailangan ng ibang tao, pero ang kausap natin ang Panginoon. And the moment we start to love others the way we love ourselves, we cannot help ourselves but to pray for them always. And anong kagalakan mararamnasan natin? Kapag nakita natin na yung mga taong pinapanalangin natin, nararanasan ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. Amen po ba? That is why, number 3 is also very, very important that as we pray for others, we pray for them in detail. Kaya nga, napakahalaga na tayo, pag may pangangailangan ka,
Humingi ka ng panalangin. Amen po ba? Kasi maraming mga tao ang gustong manalangin sa'yo. Kaso lang, pag hindi mo sasabihin ang panalangin mo, paano ka namin ipagpe-pray? Amen. Detailed prayers are more pleasing than rushed prayers. Tanungin mo nga ulit yung katabi mo, ano bang prayer request mo? Sagutin mo, huwag kang pares kayo nagtatanungan. Sige, sabihin mo, anong panalangin mo? Para mamaya sa prayer time, pag pinag-pray na, detailed prayer na. Amen po ba? Matthew chapter 6 verse 5. And this is the confidence that we have in Him. Sa Diyos, that if we ask anything, everybody say anything. If we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever, sabihin po natin, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Ang sabi ng Bible, kahit anong panalangin panghingin mo, kapag ka idinulog yan sa Diyos and it's according to His will, mararanasan mo yan. Kaya nga tayo, meron tayong group chat ng intercessory. Kung may mga panalangin kayo, idulog nyo, humingi kayo ng prayer sa ibang tao kasi ang gusto nila, protektahan ang imahe nila. Ang gusto nila palagi, ang tingin sa kanila ng mga tao, wala silang problema, malakas sila, okay sila. Pero alam niyo sa church, maraming pagkakataon, we need to be vulnerable, open, hindi lang sa harap ng Diyos, and even sa tayo, pamilya tayo eh. Amen po ba? Amen po ba? Nakikita ba natin na ang church, pamilya natin? Di ba, wala pa akong nakitang tao na, meron naman siguro, kaso lang ako, wala pa akong nakita na naging matagumpay kasi, di ba, kahit sa sarili niyang pamilya, nagkikimkim na lang siya. We are spiritual family. And kung meron magmamalasakit, mananalangin sa mga pinagdadaanan natin, nararanasan natin, syempre mag-uumpisa sa atin yun. Tayo yun. Amen. Hindi pwede na pag ikaw naman, nagpe-pray ka, Lord, pinagpe-pray ko sila. Yun na lang yung prayer mo palagi. Hindi mo na kailangan ng 5 minuto. Generalize mo na lang eh. Pero kung may nilagay ang Diyos sa puso mo to pray for someone, ikaw na mag-initiate, ask for prayers. Kung ikaw naman may pinagdadaanan ka, may mga Bible study tayo, covenant groups, may mga group chat tayo, prayer, intercession, ask for prayers. Kasi baka hindi mo alam, napakaraming tao ang nananalangin sa'yo, hindi lang nila alam kung anong pagpe-pray nila. O baka may pinagpe-pray sila sa'yo, pero hindi nila alam yung pinagdadaanan mo ngayon. Amen. We need to pray for others in detail. And at the same time, pray for others with faith. Kailangan may kalakip palagi na pananampalataya. Na ano man ang pinagdadaanan ng pinagpe-pray mo na yan, panampalatayaan mo, pinapakinggan ka ng Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Yung pinagpe-pray mo makaatid ng unstoppable harvest, tinitignan mo parang hindi ito pupunta talaga sa simbahan. Manampalataya ka. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Whatever you ask for in prayer, you will receive. Amen po ba? Kung hindi mo pananampalatayaan, wag mo na lang panalangin. Nasasayang ka lang ng panahon. Ang panalangin dapat may kalakip na pananampalataya. Mark chapter 11 verse 24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. May humingi ng prayer request, ganito klase ng kalagayan ng buhay. Ganito na yung sakit at karamdaman. Di ba? Kaya nga humihingi ng prayer request yan, humihingi ng tulong panalangin. So ikaw mananalangin ka, panampalatayaan mo kikilos ang Diyos dyan. Kasi ang pinapanalanginan mo, yung Diyos na pinamakapangyarihan sa lahat. Hindi ka nakadepende sa kakayahan mo, nakadepende ka sa kakayahan ng Diyos. So huwag mong maliitin ang Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? James chapter 5.
Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. 15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So pag tayo nananalangin, lagyan natin ang pananampalataya. Pag tayo pinanampalatayaan natin yan, ito yung pangako ng Diyos. The prayer that is offered in faith will make the sick person well. So as you intercede for people, you pray, Lord, I pray sa kaibigan ko, ganito ko, Lord, maka-attend this coming Sunday. Sa tingin ko, perspective ko, parang hindi mangyayari, pero nananampalataya ako sa iyo. Kalakip ng pananampalataya, makikita mo one day, kasama mo na yan sila dito sa church. Hindi lang tuwing Unstoppable Harvest. Amen po ba? Makakasama natin sila maglingkod sa Panginoon. Faith reminds us that God is all-powerful and all-loving. The moment we start to operate in faith, kasi nga ang faith na lang natin, the moment we start to operate in faith, we are being dependent on Him. And maraming pagkakataon, kailangan ng reminder na yung kausap natin, He is all-powerful, all-loving. He knows what's best for us, even if His answer is not the way we wanted it to be. Maraming kaparaanan ng Diyos. Kaya nga may pinanalangin ka, may sakit karamdaman na ng palataya ka, hindi pa gumaling. Baka may ibang kaparaanan ng Panginoon. Ang role natin, manampalataya, magtiwala sa Kanya. Amen po ba? We need to pray with faith. And number 4, we need to pray for others with love. Compassion for others, napakahalaga. 1 Corinthians chapter 16, verse 14, do everything in love, and I believe kasama dito yung tinatawag natin na panalangin. As we pray for others, syempre buong pusong panalangin, pero yung tao na pinapanalangin natin dapat punong-puno rin ng pagmamahal para sa ibang mga tao. Why? Because people in our prayer list are not just names, but they are real people with deep needs, struggles, and feelings. Yung mga tao na yung mga nasa prayer list mo, hindi lang yan listahan at pangalan, pero bawat pangalan ay mga tao na may mga kanya-kanyang istorya, pinagdadaanan, pamilya, karanasan sa buhay nila. And as we pray for them, ipanalangin natin na, Lord, punuin mo ng pagmamahal ang aking puso. Bakit? Because God loves each of them and wants us to have the same concern as well. Ang panalangin natin, Lord, let your heart be my heart. Panginoon, kung paano mo nakikita yung mga tao na to, ganun din sa akin. Kung paano mo minahal yung mga tao na to, Lord, ganun din ibigay mo yung pagmamahal para sa akin. Kasi kapag ka nag-operate tayo sa intercession, not with that kind of love. Kaya nga natin pinagpipray ang mga tao na yan kasi kailangan nila ng prayer. Pero pag sa perspective na lang natin, alam mo maraming pagkakataon, hindi na lang natin sila pagpe-pray. Kasi napakatitigas ng ulo, ginawa mo na ang lahat, binigay mo na ang lahat na. Wala talaga. So pag perspective ng tao, madaling magkukwit. But if we will see it in God's eyes, in His perspective, yung love na meron ng Diyos, ang sabi ng Bible, God loved us with an everlasting love. We cannot help ourselves but to pray for them. Amen. Amen po ba? And the moment we start to grow in praying for others ng may pagmamahal, then we will begin to pray for others fervently, with passion. Kasi nga, punong-puno yung pagmamahal. Na hindi ka natitigil sa pananalangin dyan sa tao na yan, kasi alam mo, kailangan niya talaga makaranas ng kasagutan. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Passionate prayer. Amen. That as we pray for them, hindi tayo pa, ganong klaseng panalangin. Na Lord, gusto kong magtagumpay itong tao na to, makaranas to, ganito. Ano man panalangin yan? Buong puso, may pagmamahal, and then very passionate that you, kasi nga, you love others as you love yourself. Ha? Kung ikaw may pangangailangan ka, paano ka mananalangin sa Diyos?
Di ba? Kailangan mo ng trabaho, pag-aaral, pagkain. Kahit ano, paano ka mananalangin, ganoon din tayo dapat palang manalangin para sa ibang tao. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Fervent prayer, passionate prayer is praying with all of our hearts. Amen po ba? Number 6, pray for others with the desire to help. Ito, maganda rin po ito. Pag tayo nananalangin, hindi lang tayo nananalangin just for the sake of praying for them, but because we are praying with all our hearts, with love, with passion ang puso natin. Ang desire natin kung anong kaya natin gawin. Alam niyo kung bakit? Because there are times that you are God's answered prayer today. May lumapit sa iyo. Kapatid, panalangin mo naman ako. Kasi may pangangailangan ako sa ganito. Matrikula. Ano? Ginagamit pa ba yun? Matrikula ng mga anak ko. Ganito pangangailangan. Sige kapatid, ipagpe-pray kita. So ngayon, pagdating mo sa prayer room mo, habang pinagpe-pray mo siya, biglang may nag-notify sa cellphone mo ngayon. Pagtingin mo, dumating na ang inyong bonus. 13, 14, 15, 16-month bonus. Grabe. So pag iba ang puso mo, basta manalangin ka na, sa Lord, provide mo naman yung pang matricula tuition fee ng mga anak ng kapatid ko na to. Naging 20-month na yung bonus mo, pinagpe-pray mo pa rin yun. Hindi na. Ang desire natin to help kasi maraming pagkakataon, ikaw mismo ang gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Ganyan yung New Testament church eh. They are a prayerful church. Pero ang sabi doon sa Bible, handa na silang ibenta lahat ng ari-arian nila, bahay at lupa nila para lang matugunan yung pangangailangan ng kapatiran nila. Amen po ba? We must have the same heart. Na kung anong kakayahan natin, kung may pagkakataon man, Lord, I want to pray to reach out for these people, pangangailangan nila, Lord God. But at the same time, Lord, baka may mga pagkakataon, Lord, use me as your instrument. Maging daluyan para makaranas ng kasagutan sa panalangin ang mga tao nasa paligid po natin. Amen po ba? And number 7, pray and fast for others. Hindi lang panalangin, kasama pala dyan palagi ang pagpapasting. Amen po ba? Kaya wala nang kakain simula ngayon, bukas na ulit. Amen. Wala na nag-amen. Fasting is the act of refraining from food or drink for a period of time. Ito na nga yun eh. Kung buong puso may pagmamahal, passionate prayer, you cannot help yourself but to also not just pray, but to fast for those people. Fasting breaks the habit of always satisfying your own needs, your own cravings. It makes us depend on God to fill our needs. Yan ang fasting eh. Amen po ba? Napagising mo sa umaga, pagkatapos mong manalangin, intercession para sa mga kapatiran mo, at paglabas mo na ng iyong kwarto, naamoy mo na ang masarap na pandesal at mainit na kape, tapos naramdaman mo kumulo na yung tiyan mo. Nung kakain ka na, sabi mo, hindi. Ipagpapasting ko tong kapatid ko na to. Para kasi ang fasting, we are depending on God. Ito na yun, Lord, I am willing to be uncomfortable para ipakita sa iyo kung gaano kahalaga ang pinapanalangin ko. Amen po ba? Tapos pagdating na ng tanghali, paglabas mo na naman, nandyan na usok ng masarap na adobong manok na may kahalong baboy at may tokwa pa. Tapos, yung nagpapawis na bagong saing na kanin. May coke pa, zero, healthy. Kaso nung kakain ka na, hindi. Hindi ka na nag-agahan, hindi ka pa nagtanghalian.
Kaya yung niluto kaninang umaga, ibabalik na po yan sa bahay. Kasi yun na yung desire mo, you pray, you fast. The main purpose of fasting is to strive for a deeper relationship with God. The moment we start to fast, alam nyo, ang ginagawa natin, our spirit will become more sensitive. Kasi tinatanggal natin yung physical aspect eh. Marami kasi mga tao nakapokus na lang sa kanilang physical. We want to focus more on our spirit. Through prayer and fasting, we are able to take our eyes off the things of this world and focus on Christ. Pastor, para mas lalo ko naiisip kasi yung pagkain pag di ako kumakain. Lalo parang hindi ako makapokus kay Lord. Sa umpisa lang yan. Pero the moment we make fasting part of our lives, makikita mo, totoo talaga yung sinabi ng Bible, man shall not live on bread alone. Pero we will start to operate, to work in the Spirit. Yes, you are willing to pray for others. But the question is this, are you willing to fast for them too? Baka meron dito, hindi na tanong yan. Palagi ko nang pinagpe-pray si Bishop. Palagi ko nang pinagpe-pray yung mga kasama ko sa church. Palagi ko nang pinagpe-pray yung pamilya ko, kaibigan ko, katrabaho ko. When was the last time you fasted for them? Deeper level na yan. Another level of intercession. Unstoppable harvest this coming Sunday. If there's a time, perfect time to pray and fast for your invites, etong week na yan. Amen po ba? Jeremiah 29:11, then you will call on me and come and pray to me and I will listen. Alam niyo ang pinakamaganda mangyayari, kapag ka nakinig ang Diyos, makikita ka niya, nananalangin ka buong puso, nananalangin ka ng may pananampalataya, nananalangin ka passionately, nananalangin ka punong-puno ng pagmamahal para sa mga tao na yon, and you are even willing to put yourself in an uncomfortable situation because you want to show God how valuable and important those people are in your lives. Let's grow in our life of intercession. Amen po ba? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Kung di pa kayo nakakapag-fasting, prayer and fasting, I challenge you. Do it this week. Kung sinasabing mag 1 week fasting ka o mag 3 days na fasting ka, kung anong nilalagay ng Diyos sa puso mo, you start to pray for others. You start to intercede for them. And see how God will work in your life and in those people you are praying for. Hallelujah. Pwede po ba tayong lahat ay yumuko? Panginoon, maraming salamat sa inyong salita. Thank you for reminding us how important prayer life is. And most especially life, oh God, prayer life of our intercessory prayer life. Lord, I pray, Lord, we will not just focus in this area of prayer this month of March, but Lord, habang kami natututo, patuloy nyo kami babaguhin at magiging parte po ito ng aming mga buhay. That Lord, from this month on, this whole year, 2025, mabubuhay kami, Lord God, a life of growing in our prayer lives and in our life of intercession, praying for other people. Maraming salamat po, Panginoon. Pwede ba mga kapatid, kuha ka na isang partner and let's practice what we learned this morning. Pray for them. Kung may pagkakataon, tanungin nyo anong prayer niya. Hindi naman kailangan marami. Kung anong panalangin ng puso mo, sabihin mo, and begin to pray. Apply these things we've talked about and pray for them fervently, passionately, with all your heart, full of love, with faith.
Pray for that someone. Ilang minuto lang po. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Sovereign Holy Spirit, nakikita niyo po ang bawat puso ng kasama namin, O God, bawat isa ngayong umaga na to. Let your dunamis power work in the lives of your people. Flow, O God, we believe, Lord, you are listening. And Lord, you are not just listening, Lord, we believe you will answer the prayers of your people. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Lord, as one body of Christ, I say amen. Lord, I say amen to every prayers, O God. That Lord, at the proper time, Lord, naniniwala kami mararanasan namin ang kasagutan sa inyo, sa aming mga panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa oras, O God, mapakinggan ang inyong mga salita. Maraming salamat sa pagkakataon na mapanalangin namin ang bawat isa. Lord, we believe in the spiritual realm, may ginagawa ka na. In the spiritual realm, works of the devil are being broken. Works of the enemy are being exposed, being made powerless by the name of our Lord Jesus Christ and by the power of the Sovereign Holy Spirit. Lord, we believe as we pray, hallelujah, you, our Lord God, are moving in our midst. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, this day we are committing, O God, that we will not just pray, but Lord, we will testify ang mga katugunan, kasagutan nyo sa bawat panalangin sa amin pong mga buhay. We will lift your name up, O God. We will exalt your name. People will see that the God we are serving is alive, all-powerful, and all-loving God. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo pong lahat ng papuri, pasalamat, at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas ang palakpak po for the Lord.